Sa nakaraan, tuluyan nang nakalaya ang taong espesyal kay Claude, at nalaman rin ng lahat ang totoong kwento ng buhay ni Claude, na ito ang may dahilan kung bakit namatay ang tatay ni Anna. Kahit sinabi ng ating bida kay Claude na hindi nito kailangang bayaran ang halaga ng gitnong binigay sa kanya, nagdesisyon pa rin itong sumama kay Ghislaine pabalik ng Fenris Region at gampanan ang trabahong inalok sa kanya noong una. Pagpapatuloy, matapos makapagpahinga ng lahat, kinabukasan, si Anna ay nasa labasan, sa tapat ng mismong lugar ng kanilang pinagpahingahan, paikot-ikot itong si Anna, balisa, at may hinahanap na isang tao. Kitang-kita sa mukha ni Anna na desperado itong makita ang taong kanyang gustong makita, hawak-hawak rin ito ang 500 ginto sa kanyang kamay, na patuloy sa paglalakad ng Atris Abante, na ang kanyang mata ay naiiyak na, iyon ay dahil hindi niya makita si Claude kung nasa saan, dahil paggising niya wala na ito sa kanyang tabi. Nasa tabi ni Anna itong si Gordon at 5 pang mersenaryo na magbabante sa kanya. Kinausap ni Anna si Gordon patungkol kay Claude kung nasaan ito. Kaya lang walang sinagot si Gordon, kundi umiling-iling lang, kaya napaupo na lang ang babae. Kaya hindi na nito napagilan pa ang kanyang sarili at fumagulgol na ito ng iyak. Talagang iyak ito ng malakas, dahil nagkita man sila ng kanyang kasintahan na si Claude ay nawala na naman ito sa kanya, bagay na hindi niya maintindihan kung bakit siya iniwan ng lalaki. Habang patuloy sa pag-iyak si Anna sa kinauupuan nito, si Claude naman ay nagtatago sa isang lugar na may kalayuan kay Anna. Kitang-kita nito ang lungkot na nararamdaman ng kanyang kasintahan, at isang ngiti na napakalungkot lang ang lumabas sa mukha nitong si Claude. Iyon ay dahil labag man sa kanyang kagustuhan na iwan si Anna, ito ang nakikita niyang nararapat na gawin para sa ikabubuti ng dalawa. Kita naman ni Belinda ang reaksyon ng mukha ni Claude, alam nitong mahal ni Claude si Anna, kaya tumaas ang kilay nito na gulong-gulo sa desisyon ni Claude. Sabi nito, bakit hindi tayo pumunta sa kanya? Kitang-kita naman na gustong-gusto kanyang makita sabi ni Belinda na may awa sa sitwasyon ni Anna. Tahimik lang si Claude, at hindi kaagad sinagot si Belinda na nakatingin pa rin ito sa kanyang kasintahan, at makalipas ng ilang sandali ay sinagot niya ito ng ramdam ang lungkot sa tono ng kanyang pananalita. Siguradong alam ni Anna na hindi talaga ang may kasalanan kung bakit namatay ang kanyang ama, at alam niyang parehas kaming biktima rito, sabi ni Claude na hindi tugma ang kanyang sinasabi sa kanyang naging desisyon na iwan si Anna. Kaya sabi ni Belinda, ayun naman pala bakit hindi na lang kayo magsama, at mamuhay ng masaya, maganda sa teritoryo namin, napakbango ng hangin at sariwa ng tubig, doon kayo mamuhay ng magkasama, suhestyon ni Belinda na talagang may point naman ang sinasabi nito. Kaya lang umiling-iling lamang si Claude nang marinig niya ang sinabi ni Belinda, mahal ko si Anna, kay alang sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang masakit na nakaraang nangyari sa aming dalawa, lalo na sa nangyari sa kanyang ama, tiyak ako na ganun rin ang nararamdaman niya sa tuwing nakikita ako. Tugon naman ni Claude, na talagang sinisisi nito ang kanyang sarili. Sabi naman ni Belinda, alam ni Anna na hindi mo kasalanan, kaya tiyak okay lang sa kanya na magkasama kayo. Angas ka ba? Umiiyak nga siya ngayon kitang-kita na mahal ka ng tao, sabi ni Belinda. Kahit na sabihin niya na okay lang, na walang problema, anong karapatan kung manatili sa kanyang tabi, na siyang naging dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama, paliwanag ni Claude. Pero hindi mo naman talaga kasalanan at wala kang alam noon, hindi ka naman hindi na natuloy. Ni Belinda ang kanyang sasabihin at agad na tinakpan ang kanyang bibig, at nagsorry kay Claude. Imbis na magalit, bahagyang natawa na lamang si Claude sa sinabi ni Belinda, dahil nauunawaan nito ang gustong iparating ni Belinda. Tama ka, talagang isa akong malaking mangmang, ang aking guro ay talagang gusto akong maging isang tanyag at dakilang scholar ng kaharian, pero tignan mo ako ngayon, wasak na wasak, at isang sugarol, sabi ni Claude na ibinababo niya ang kanyang pagkatao. Oo, tama ka sa sinabi mong iyan, pero kung tatakas ka lang ng ganito, talagang pinatunayan mong wala ka talagang silbi, mas maigi na magsimula na kayo ng bago, para magbago ang lahat. Sa kabila ng mga salitang binitawan ni Belinda para matauhan itong si Claude at piliin itong kunin si Anna at isama sa kanila, napayuko na lamang ang lalaki, at napabuntong hininga ng napakalalim. Matapos ng ilang sandali na natahimik si Claude, bigla itong nagsalita, siguro kung ililibing namin ang aming sarili sa nakaraan, lilipas ang panahon na matututunan naming mamuhay na dala-dala ang sakit, isa lang ang hiling ko ngayon,
sana matagpuan niya ang kapayapaan, sabi ni Claude, na talagang buo na ang loob nito na iwan si Anna, dahil ang gusto lang naman niyang mangyari ay ang makalaya si Anna at magawa nitong buuin ang nasirang pangalan ng kanyang ama. Napailing na lamang itong si Belinda, at napalingon sa malayo matapos nitong marinig ang mga siyanbi ni Claude, tanda na talagang hindi nito nagustuhan ang mga sinabi ni Claude sa kanya. Mula sa kinaroroonan ni Claude, kitang-kita pera nito na umiiyak ng gusto si Anna na ang mukha nito ay nakabaon sa dalawang kamay nito. Kahit hindi pumayag si Anna sa gustong mangyaring ito ni Claude, hindi niya magawang masisi ang lalaki, dahil naiintindihan nito ang nasa isipan ni Claude. Dahil kahit ipagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan, paano sila magiging masaya, paano sila mamumuhay na magkasama gayong isa si Claude sa dahilan ng pagkasawi ng kanyang ama, kahit hindi pa ito ang pinakadahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Kahit pag-usapan nila at magdesisyon sila na kalimutan na lang, talagang darating at darating ang sandali na maaalala ang mga tagpong iyon at mananatili sa kanilang puso ang mga hinanakit. Kaya isang mahirap na desisyon ang ginawa ni Claude, alam ni Anna lahat kung bakit ito ang ginawa ng kanyang kasintahan, dahil dala-dala ni Claude buong buhay niya ang bigat ng kahihiyan at sakit ng nagawa niya sa ama ni Anna, sa kanyang pinakamamahal na guro. Ang ating bida naman ay nasa loob na ng sasakyang karwahe na kinaroroonan niya ngayon. Tumingin ito sa bintana, at kinausap si Claude na kasama niya sa loob ng karwahe. Pinagsisisihan mo ba? Tanong ni Ghislaine kay Claude. Sabi ni Claude, syempre. Pinagsisisihan ko ng sobra-sobra ang nangyari, hinayaan ko ang sarili ko na maging mangmang at magamit ng iba sa kasamaan na ikinamatay pa ng aking guro. Hinding-hindi ko nahahayaan ang sarili ko na maloko uli ng kahit na sinuman, sabi ni Claude na buo na ang loob nito, at mas magiging matalino na ito sa kanyang mga desisyon. Sabi naman ng ating bida, tama. Iyon ang mahalaga, pinagsisisihan mo at may natutunan ka, tulad mo nangyari rin sa akin iyan minsan, pahayag ng ating bida. Agad namang nagulat si Claude sa mga tinura ni Ghislaine, ano po? May parehas na karanasan rin po kayo tulad ng akin. Sa bagay hindi na nakakapagtaka, sa itsura pa lang ninyo mukhang pasaway na kayo, at mukhang gulo lagi ang hanap ninyo. Sabi ni Claude, na agad nitong nabasa kung anong uri ng tao si Ghislaine bago ito nakabalik sa nakaraan. Tama ka, pero ngayon ginagawa ko na ang buong makakaya ko para itama ang lahat. Sabi nito kay Claude, iyon ay dahil tulad ni Claude, si Ghislaine ang naging dahilan kung bakit nawasak ang kanyang pamilya, at kung bakit namatay ang mga taong mahalaga sa kanya. Kaya ngayon buong buhay ni Ghislaine ang itinataya niya mailigtas lang niya ang kanyang pamilya at pagbayarin ang lahat ng mga kalaban na may masamang plano sa kanilang pamilya. Dahil sa pag-uusap nila ng ating bida ang malungkot na pakiramdam ni Claude ay biglang nawala ng bahagya at napalitan ito ng isang ngiti na para bang may kung anong pumapasok sa isipan nito. Sabi naman ng ating bida, Claude, alam ko madalas kang magreklamo, pero alam kong talagang gagawin mo ng maayos kung anuman ang ipagawa sa iyo. Inaasahan kita Claude, sabi ni Ghislaine, na ang mga mata nito ay talagang punong-puno ng sigla na nakatingin sa bagong miyembro ng kanyang pamilya. Hindi ko alam kung anong nakita mo sa akin at ganun na lang ang tiwala mo. Huwag kang umasa na kaya kitang bayaran sa utang ko, alam mo namang mahirap at wala akong pera, sabi ni Claude. Huwag kang mag-alala, marami akong paraan para kumuha ng pera at bigyan ng malaking halaga ang aking mga ari-arian, sagot ni Ghislaine. Nagulat naman si Claude, at nasabi nito, nakakatakot yang sinasabi mo. Sabi nito, na para bang nakikita na nito ang hindi madaling misyon na kanyang pupuntahan sa lugar ng ating bida. Sa mga sandaling ito naman si Anna ay paalis na, sakay ng isang sasakyan papunta sa Siren Kingdom. Nakatingin rin si Claude habang paalis na ang kanyang kasintahan na hindi man lang siya nakita nito. Doon ay magtatrabaho itong si Anna para sa kasaysayan ng kaharian, na dala-dala ang naiwan at naudlot na legasya ng kanyang ama. Ito ang pangarap ni Anna na magawa, ang ipagpatuloy ang hindi natapos na gampanin ng kanyang ama sa kanilang kaharian, at kasama rin si Claude sa pangarap na ito, kaya lang mag-isa na lamang itong bubuuan ni Anna, at ibang landas naman ang tatahakin ni Claude. Hindi rin nag-aalala itong si Claude, dahil may mga mabubuting professor sa Siren Academy, mga guro na talagang mapagkakatiwalaan at mga nirerespeto at mga taga-suporta ng ama ni Anna, kaya alam ni Claude na iingatan ng mga ito si Anna. Kaya ang bigat sa balikat ni Claude ay kahit papano ay nababawasan, dahil alam niyang ligtas ang kanyang kasintahan. Bago rin tuluyang umalis ang sinasakyan nila Claude at Ghislaine,
Sumulyap pa ito ng kaisa sa kanyang kasintahan, na umaasa ito na naway matagpuan ni Ana ang kasiyahan sa lugar na pupuntahan nito, at dumating rin ang panahon na makalimutan siya ni Ana. Ito ang mga pangarap nga ron ni Claude, ang maging masaya si Ana at ang makalimutan siya nito. Nang tuluyan nang nakaalis si Ana, umalis na rin ang pangkat ng ating bida papunta naman ito sa Fenris region ng Luthania Kingdom. May katagalan na wala ang ating bida sa kanyang teritoryo, kaya kinakailangan na nila na makabalik kaagad sa lalong madaling panahon. Habang naglalakbay na sila ngayon, si Claude naman ay humihinga ng malalim, at pinapakalma ang sarili, dahil kinakabahan ito sa panibagong buhay na kanyang papasukin. Sumagi pa sa isipan nito, ganun na lang niya itapon ang libo-libong ginto na mayroon siya, tiyak na galing ito sa isang marangya at napakayamang pamilya. Sabi ni Claude sa sarili, na hindi niya alam na ang inaakala niyang napakayaman ay naghihirap rin sa salapi, kaya ano na lang kaya magiging reaksyon nito pag nasa pudor na talaga siya ni Ghislaine. Lumingon pa ito sa ating bida, at talagang kinakalkula nito ang itsura, kasuotan, anyo, at buong pagkatao ni Ghislaine. Sabi pa nito, grabe, sa ganyang murang edad isa na siyang pinuno ng isang teritoryo, kaya tiyak na ang kanyang pamilya ay binigyan siya ng isang teritoryo, kung ganoon, ang kanyang ama ay isang count or maaaring isang duke, o di naman kaya isang maimpluwensyang pinuno ang kanyang ama, sabi nitong si Claude, na talagang napakatalino at husay nitong mag-isip. Hindi lamang iyon ang ginawa ni Claude, dahil inisa-isa pa niya sa kanyang isipan ang lahat ng mga maimpluwensyang pamilya sa Luthania Kingdom, at napailing-iling na lamang itong si Claude, naisip-isip pa nito na tiyak raw at hindi nagkukulang sa taong talentado itong ating bida, may mga kilos raw si Ghislaine na parang hindi nag-iisip pero walang takot gumalaw at magdesisyon. Ganito mag-isip ng kalkulado itong si Claude, maaaring sinayang niya ang kanyang buhay sa sagalan, at namuhay na parang pariwara na. Pero ngayong nakalaya na siya sa kanyang pagkakabilanggo sa kanyang nakaraan ng magawa nito mapalaya si Ana, ngayon makakapag-focus na itong taong ito sa larangan kung saan talaga siya magaling. Nagbalak sanang magtanong si Claude patungkol sa teritoryo ni Ghislaine, kaya lang iniwasan ito ng ating bida na sagutin, at sinabi na lamang na makikita ito ni Claude pagdating doon sa kanilang lugar. Agad naman itong lumingon kay Belinda at nagtanong rin kung anong klaseng teritoryo ang nasa sakupan ng ating bida. Kaya lang tulad ni Ghislaine hindi rin ito sinagot ni Belinda, iyon ay dahil baka pag sinagot nila ay bumaba si Claude at hindi na tumuloy, dahil naghihirap ngayon ang teritoryong sakop ni Ghislaine kahit ang kanila na per diem. Sa pangungulit ni Claude kay Belinda, sabi na lang nito, ang lugar namin ay isang lugar na may sariwang hangin at sariwang tubig. Sabi naman ni Claude, pwede bang yun mas malinaw at detalyado? Sabi ni Claude, dahil hindi niya makita sa kanyang isipan kung anong uri ng teritoryo ang hawak ng ating bida. Sabi nga ng ating pinuno makikita mo na lang pagdating mo, sabi ni Belinda. Dahil doon, napapaisip na tuloy itong si Claude, dahil nagtataka siya bakit iniiwasan ni Belinda at ni Ghislaine ang kanyang mga tanong. Kaya lang sinabi na lang nito sa kanyang sarili, mukhang gusto lang nila akong sipresahin kung gaano kalaki at kaganda ang nasa sakupan ni Baron Ghislaine. Alam ko na ang plano nila, tiyak na gusto nila akong gulatin kung gaano kaengrandi ang kanilang teritoryo, hindi ninyo ako maiisahan, kahit gaano pa kalaki iyon hindi ninyo ako magugulat, sabi nitong si Claude. Sabi pa ni Claude, talagang mataas ang kumpiyansa ninyo na magugulat ninyo ako sa ganda ng teritoryo ninyo sige lang tignan natin kung sino sa atin ang magugulat, sabi ni Claude, na hindi niya alam siya ang magugulat sa kanyang makikita. Sinasabi pa niya ang mga bagay na ito na ang kanyang kama o ay talagang nakakuyom ng gusto, at pinatitigas ang sarili, na hindi daw siya papadala sa mga nakakasilaw na bagay sa teritoryo ng ating bida, kaya hindi siya magugulat ng mga ito. Nang makita ni Belinda na medyo kakaiba talaga itong si Claude, bahagyang may binulong itong si Belinda kay Ghislaine, young master. Parang hindi stable ang utak ng isang ito, sabi ni Belinda na talagang duda siya rito kay Claude. Sabi naman ni Ghislaine, hayaan mo lang siya, mabilis lang talaga uminit ang ulo ng isang iyan, huwag mo lang inisin, payo nito, dahil talagang kilalang kilala ni Ghislaine ang taong ito na si Claude. Si Belinda naman ay napailing-iling na lamang at napabuntong hininga, dahil puros kakaiba ang mga kinakuha ng ating bida. Sabi pa ni Belinda, Master, sigurado po ba kayo magiging okay lang ang isang iyan? Mamaya biglang tumakas at tumakbo pa uwi yan pag nakita niya ang teritoryo mo,
paalala ni Belinda. Sabi naman ni Ghislaine, huwag kang mag-alala, ang isang iyan ay masyadong ma-pride, kunting kurot lang sa ego niyan, hindi tayo iiwan yan, sabi nito kay Belinda, na may isang ngiti na talagang may kalokohan na namang pumasok sa isipan nitong si Ghislaine. Si Belinda naman ay bahagyang naawa kay Claude, iyon ay dahil talagang excited itong si Claude na malaman at makita ang nasa sakupan ng ating bida, kaya lang walang kaalam-alam na isang mahirap na lugar ang pupuntahan niya. Lumipas ang ilang mga araw ng kanilang paglalakbay, at narating na nga nila ang nasa sakupang ng Luthania Kingdom. Dito ay unti-unti na nakikita ni Claude kung anong lugar ang Luthania Kingdom, kahit daw na napakalakas na kaharian ng Luthania, ang mga kalupaan raw rito ay hindi espesyal, halos parehas lang raw sa Siren Kingdom. Tapos ang mga brother daw ng lugar ay hindi ganun ka-develop, kaya hindi na niya ito pinansin pa. Kaya lang habang nagpapatuloy sa paglalakbay ang kanilang sinasakyan, unti-unti nagdududa na itong si Claude. Sabi pa nito, parang may mali ata, bakit papunta kami ng north? Tanong nito sa sarili, at ang mga nakikita pa niya rito ay polala ng polala ang itsura, na mas maganda pa ang pinanggalingan niya sa Austin kaysa rito sa Denariana nila ngayon. Hindi alam ni Claude kung saang lugar naruroon talaga ang Fenris, kaya iniisip na lamang nito na paglagpas nila ng napakapangit na lugar na dinadaanan nila ngayon ay naruroon na ang Fenris na napakaganda. Ganon na lamang ang iniisip nitong si Claude, dahil ang mga bayan na kanilang dinaanan ay talagang napakahirap na lugar, mas mahirap pa sa mga dukha at squatter area ang nadadaanan nila ngayon. Biglang tumaas ang kilay nitong si Claude, at napasabi, anong? Hindi ka paniwala ito, may ganitong teritoryo na napakahirap. Anong klaseng pinuno ang namumuno rito, at ganito ang sinapit ng lugar na ito, mukhang walang kwenta ang pinuno rito, sabi ni Claude. Habang nakikita ni Claude ang sitwasyon sa paligid, agad itong lumapit kay Ghislaine at nagsabing, kamahalan, pag may pagkakataon po tayo, sakupin natin ang lugar na ito at baguhin, sabi ni Claude. Si Ghislaine ay talagang natutuwa rito kay Claude dahil talagang walang paligoy-ligoy ito sa kanyang gustong sabihin, kaya lang ang mga susunod na sasabihin ni Claude ay parang gustong sapakin ito ng ating bida. Sabi ba naman ni Claude, kaawa-awang lugar, ang pinuno ng lugar na ito ay basura. Pag nagkita kami ng taong iyon, dudaran ko sa mukha iyon, sabi ni Claude na hindi niya alam si Ghislaine ang bagong pinuno ng lugar na Denariana nila ngayon. Sabi pa ni Claude, ang mga taong bayan rito ay napakahirap, mahirap pa sa mahirap, talagang walang kwenta, basura ang pinuno ng lugar na ito. Ang kanilang militar sa lugar na ito tiyak mahina rin, kaunti lang rin ang mga gusali rito. Magagamit natin ang lugar na ito bilang likurang base natin pag nasakop natin ito kamahalan, sabi nito kay Ghislaine, na talagang maganda na ang mga nakikitang plano ni Claude, kaya lang sunod-sunod na ang panglalait nito sa ating bida. Sabi naman ng ating bida, okay, mixing sabi nito na hindi niya alam kung anong mga salita ang dapat niyang sabihin kay Claude. Nagpatuloy pa ang lalaking madaldal, sabi nito sa ating bida, sa oras na masakop po natin ito, kailangan nating taasan ng bahagya ang pamumuhay sa lugar na ito, mahihirapan sila sa umpisa pero sa pangmatagalan ay lahat makikinabang para sa ikauunlad ng lugar na ito, sabi ni Claude, tama. Parehas tao'y nang naiisip, tugon naman ng ating bida. Kaya sabi ni Claude, salamat at parehas po tayo nang naiisip kamahalan, planuhin na po natin kung paano nating pupugutan ng ulo ang kasalukuyang pinuno ng lugar na ito. Walang silbi, sabi ni Claude sa ating bida, na walang pakundangan nitong binababoy ang pagkatao ni Ghislaine nang hindi niya nalalaman. Sabi ni Ghislaine, siguro wag ganon, sabi ng ating bida kay Claude. Kaya lang ayaw talaga paawat itong si Claude, gusto niyang ipakita sa taong bayan, sa lahat na dapat pugutan ng ulo ang kasalukuyang pinuno ng lugar na ito. Ang ating bida naman ay napapalunok-lunok na lamang sa naririnig nito, iyon ay dahil ang gustong ipapatay ni Claude ay walang iba kundi si Ghislaine. Kaya ganon na lamang ang reaksyon nitong ating bida. Sabi pa ni Claude, alam ko po na kayo ay galing sa napakayamang pamilya, kaya tiyak na naaasiwa po kayo sa lugar na ito. Ang tunay na mataas na uri ng pinuno ay hindi pinapalampas o sinasayang ang kahit isang butil ng bigas, sabi ni Claude. May gusto sanang sabihin si Ghislaine rito kay Claude para linawin ang lahat na hindi siya galing sa napakayamang pamilya, kaya lang si Claude ay talagang galit na galit, at nagrereklamo sa kahirapan ng bayan na kanilang dinadanan.
Sabi pa nito sa ating bida, kung bibigyan lang po ninyo ako ng go signal ngayon, gagawa na po ako ng plano para simulan ang digmaan, at patuloy pang nagsasalita itong si Claude, na biglang tumayo itong si Belinda at masayang nagsalita. Tignan ninyo, malapit na tayo, sabi nito sa mga kasama. Agad namang nilingan ni Claude ang lugar na tinuturo ni Belinda ng napakabilis, na para bang mababali pa sa bilsi ng pagkakalingon nito para lang tignan ang tinuturo ni Belinda, kaya lang walang makitang malaking kaharian si Claude, kaya napatanong ito, asan? Malapit saan? Pagtatakang tanong nitong si Claude. Sabi naman ni Belinda, malapit na tayo sa mismong gusali kung saan nananatili ang pinuno ng lugar na ito. Kanina pa tayo nasa teritoryo natin simula pa noong dumaan tayo ng border, hindi mo ba alam? Malapit na tayo sa tutuluyan ng ating kamahalan, sabi nito kay Claude. Gulat naman na parang luluwa ang mata nitong lalaki, sabi nito, ano? Ang lugar na ito, sa atin ito. Pagtataka na tanong ni Claude na para bang gusto na nitong tumalon ng sinasakyan nila ngayon. Si Belinda naman ay tumanggaw-tango lang, napatitig pa ng husto si Claude kay Belinda. Nagulong-gulo, nagtanong ito, dahil ayaw niyang paniwalaan ang bagay na samasagi sa kanyang isipan, bakit? Tanong nito, siguro, dahil ito ang ating teritoryo. Sadyat na patanong ni Belinda. Agad namang lumingon itong si Claude kay Ghislaine, na ang mukha ay halos nababaliw na sa kaguluhan, na hindi naiintindihan ang mga nangyayari, nagbibiro ka diba? Tanong nito sa ating bida. Hindi. Ang lahat ng ito ay ating nasa sakupan, sabi nito kay Claude, sabay ngiti ng ating bida ng nakakaloko. Ang mukha na masayang-masaya ni Claude sa mga plano na gusto niyang gawin kanina ay napalitan ng mukha na talagang dismayado at galit na galit, hindi totoo ang lahat ng ito, sigaw ni Claude, ang alin? Tanong ni Ghislaine. Sabi ni Claude, paanong kayo na pinuno ng lugar na ito ay napakaraming ginto, gayong ang inyong nasa sakupan ay napakahirap. Isa ka bang buwaya? Ninanakawan mo ba ang taong bayan? Tanong nito kay Ghislaine na naiinis. Hindi syempre, sagot ng ating bida. Agad namang nilingan ni Claude isa-isa ang lahat ng mga kasama niya, kay Ghislaine, Belinda, kay Gillian, ganun rin sa mga mercenary, at wala siyang makitang mukha na nagsasabi na isang prank lang ito. Nagko-control si Claude ngayon ng kanyang pagkadismaya, kaya nagtanong na lang ito na ang kanyang boses ay nanginginig-nginig pa, kung ganun, ano po ang ginagawa ng inyong ama? Tanong nito, sabi naman ni Ghislaine, ang aking ama. Siya ay ang Margrave ng Per Diem, mas malayo pa rito papuntang norte, sabi nito kay Claude. Nang marinig ito ni Claude, napahinga ito ng malalim na parabang nabunutin ito ng tinik sa kanyang lalamunan, dahil pumasok sa isa pa nito na mayaman ang ama ng ating bida, at pinamana lang ang isang mahirap na lupain na ito kay Ghislaine, kasi pasaway na bata ito, iyon ang pumasok sa isipan nito. Ang Margrave ay isang titulo na napakataas sa mga mahaharlika, at ang mga ito ay may mga nasa sakupang napakaraming mga sundalo. Kaya napatanong itong uli sa ating bida, gayong isang Margrave ang iyong ama, ibig sabihin ang Per Diem ay mas maganda sa lugar na ito. Tanong nito, napahinto naman si Ghislaine sa tanong na iyon ni Claude, at hinimas-himas pa nito ang kanyang baba, sabi nito, tama, mas maayos ng kaunti kaysa rito, pero ganun rin mahirap rin ang lugar na iyon. Napakahirap pagandahan ng lugar na iyon dahil napapaligiran ng kagubatan na puno ng mga halimaw, at ng mga barbarian na ang hilig sa digmaan. Nang sabihin iyon ng ating bida, dito napagtanto ni Claude kung ano ang isinagot ni Belinda sa kanya na sabihin ito na napakasariwan ng hangin at tubig. Dahil iyon lang talaga ang mayroon sa lugar na ito, sariwang hangin at tubig, bukod roon wala nang ibang maganda sa lugar na ito. Kaya isang napakalamig na pawis ngayon ang damaloy sa likuran ni Claude. Pinagpawisan ng malamig si Claude hindi dahil mali siya ng akala na mayaman ang lugar ni Ghislaine, na maiintindihan pa iyon ng lahat, kaya lang ang dahilan ng malamig na pawis niya ay ang mga salitang sinabi niya na hindi magaganda patungkol sa pinuno ng lugar na kinaroroonan nila, at pinagpipol-aitan pa niya na pugutan ng ulo ang taong iyon at sinabi pa niyang duderan niya sa mukha, kaya hindi na ito makatingin pa sa ating bida. Akala ni Claude alam na niya kung gaano kadelikado ang mundo, hindi pa pala, kaya marami pa raw siyang dapat matutunan. Kaya natatawa-tawa na lamang ito, isang tawa na kinakabahan na, at sumagi sa kanyang isipan na tumakas na,
dahil ang lugar ng sag-alan na kanyang kinalakan ay mas maganda pa raw kaysa sa lugar na kinalalagyan nila ngayon. Sabi nito, habang nakatingin sa malayo, Ana. Hintayin mo ako, babalik na ako sa iyo. Sabi nito, na ang mukha ay parang ang palad na. Kitang-kita naman ni Ghislaine ang mukha nitong si Claude, kaya nangiti na lamang ito ng puno ng kung anong plano. Hindi naman nainsulto si Ghislaine sa mga masasakit na salitang sinabi ni Claude, kahit na sinabihan ito na duderan siya sa mukha o papuupugatan ito ng ulo, kasi totoo naman na mahirap ang lugar na ito. Kaya lang hindi niya pwedeng hayaang makatakas itong si Claude, gayong naririto na ito sa kanyang lugar, kaya agad nitong sinenyasan ang kanyang mga tauhan, na mabilis na kumilos at pinalibutan kayan si Claude. Nagbalak tumakas si Claude papuntang kaliwa, kaya lang agad itong naharangan ng ating bida. Muli itong tumakbo papunta naman kay Belinda, na agad rin siyang hinarangan ni Belinda. Ngayon ay napapalibutan na itong si Claude, at ang mga mukha ng taong nakapalibot sa kanya ay nanlilisin sa kanyang paningin na para ba raw siyang kakainin ng mga ito, kaya ang mukha ni Claude ay tuluyan ng pinagpawisan ng malamig. Agad itong nilapitan ni Ghislaine, at inakbayan, sabi nito kay Claude, narinig ko ang lahat ng mga sinabi mo kanina, malinaw kong narinig ang lahat ng iyon, huwag kang mag-alala, pwede naman nating pag-usapan ito, sabi ni Ghislaine kay Claude, na may tonong pagbabanta. Napayuko na lamang itong si Claude na parang bagsak na ang ulo nito, at nasabi nito sa sarili, sana tumakas na ako noong may pagkakataon pa ako, Ana. Namimiss na kita, sabi nito sa sarili, na para bang awang-awa siya sa kalagayan niya ngayon, dahil hindi pala siya nakalaya sa dati niyang buhay, kundi parang napasama pa raw ito. Ngayong naririto na si Claude sa lugar na napakahirap na ito, paano kaya ito babaguhin ni Claude? Paano niya gagawing isang napakaganda at makapangyarihang lugar ang lugar ng nasa sakupan ng ating bida? Abangan!